Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali. Pero kahit na gano'n ay mas pinili ko pa rin ang umiti. Kasi napakaikli lang din naman ang buhay. Ang bilis na sandali, yeah. Matagal tayong hindi nakapag video dito sa farm, nagawa ng vlog dahil busy sa ibang mga pagkakakitaan. Pero ito na ang update. So dahil rainy season na, mas marami ng damo dito sa farm. Ayan. Kaya mas marami ng insekto at saka mga uod, mga damo na tinutuka yung ating mga native chicken. At ito yung mga 3 months 2 months old natin ng mga chicks from brooding box. Ayan, nilalagay ko sila dito pag maaraw na para masikatan sila ng araw. So yung sunlight ay natural disinfect yan sa kanila. At the same time makakatuka sila ng mga damo, yan, ng mga insekto. So itong batch na to ay 24 pieces. Yan. Nakalagay sila dyan sa isang box na kulungan para safe sila sa mga predator. Ito mga pre-range naman natin ng mga chicken, mga 5 months, 6 months. Ayan, dyan din yung iba, mga 7 months, mayroong mga 1 year, yung mga nangingitlog na. Nakakalat lang sila dito sa ating manggahan. Ayan, tumutuka sila ng mga damo. Ayan, super healthy na mga native chicken natin. Ang update pala sa number ng ating mga native chicken ay honestly hindi ko na alam kung gaano sila karami. Siguro nasa 200 na sila. Ayan. Kasama yung ibang mga chicks na nakakulong, kasama yung mga hen, and then may mga nangingitlog sa mga kubo. Itong mga kwanto 6 months, 5 months, iba hindi pa nangingitlog. Ayan, bata pa kasi sila. Mag comment naman kayo mga kaibigan kung anong update sa farm ninyo, sa setup ng mga native chicken nyo. Ano ba ang mga practice nyo ngayong rainy season? Ito ang update sa kulungan ng kambing. Meron ng sariling kulungan si Lucas, ng ating big buck. Ito naman yung mga doe natin sa dowlings. Ito yung pagkainan nila ng feeds.
kung ang mga native chicken natin ay naka free range, itong mga goat naman natin ay naka free grazing. Ayan. Nakawala lang sila, pero nakabakod tayo para hindi makaperwisyo sa mga ibang pananim. Ito yung ating Big Mama doe. Buntis na daw yan. Ito naman yung ating pure bower Buckling. Ang pangalan niya ay Kulit. At ito naman si Lucas, ating big back. Siya ay something F2, F3 na bower. Ganyang katangkad si Lucas. Ang isa sa pinakamahalaga sa pag-aalaga ng mga kambing ay yung naobserbahan nyo sila. Halimbawa, sa mga kinakain nila, yung katawan nila, o kahit yung mga tae nila kung basa, para mabigyan agad sila ng tamang lunas. Kaya paminsan-minsan kapag nandito ako sa farm, ayan, kahit nakabakod na yung aming farm, kahit naka free grazing sila, sinusundan ko pa rin sila, tinitingnan ko kung saan sila banda kumakain madalas. Ayan, ano na bang lagay ng kanilang mga katawan, kung mataba o meron bang namamayat. Itong mga kambing namin dito sa farm ay nagtitrim din ng mga mangga. Kung mapapansin nyo, yung mga naabot nilang dahon, ayan, kinakain nila. Habang naglilibot ako dito sa farm, pinapansin ako dito na manok. Medyo malayo na dun sa mga kubo. And dun kasi yung mga kubo, dito tong isang manok, akala ko na namatay na. Yung pala nangingitlog. Susilipin nga natin kung ilan yung itlog niya rito. Uy, pambihira, sisiw na. Yan, dito sa ilalim ng mangga. Tapos ang layo ng kubo, banda roon sa malayo. So dito yung isa kong manok. Ang galing talaga ng mga blood ng native na manok, kayang-kaya nilang mabuhay kahit sa wild. Natin, napisa na. Bira. 4. Pansin nyo yung mga itlog, brown na marumi kasi nauulanan. Pero tignan nyo, nabuhay niya yung mga itlog sa paglilimlim. Tapos ngayon pisa na. Ganyan kahusay ang mga blood ng native chicken, Philippine native chicken. Ayan. Kahusay. Mamaya babalikan natin to. Kukuhanin natin yung mga sisiw tsaka yung inahin, ikukulong para mabigyan sila ng maayos na kulungan, hindi sila nababasa ng ulan. Ayan, mabigyan sila ng mga tamang pakain tsaka tubig. Ang galing, Ayan, ayan yung native chicken. Ayan siya, ayan. Tapos andun yung mga kubo, so nakatira ibang mga manok.
And so naobserbahan na natin yung mga kambing. Okay naman lahat. So uwi na ako. Tapos na yung duty natin dito sa farm. Hayaan na natin sila. So yun, umulan na nga. At yung mababang lupa namin, yung katabi ng water pond, ay nakargahan na rin ng tubig. Ayan, so medyo malakas yung ulan. Tignan natin yung mga chicks natin, yung mga sisiw na nilagay ko sa box na kulungan. Ayan, so kanina habang umulan, ginawan ko ng solusyon na meron silang matungtungan na tuyo. Ayan. Abutan sila ng ulan dito. At binaha nga yung kanilang kulungan. Kaya kanina habang malakas yung ulan, naglagay ako ng crates doon para may matungtungan sila. So yan yung setup. Dapat bago umulan ay maisilong ko sila, pero biglang bumuhos yung ulan. Kaya yun yung naging solution ko. Kung kanina maaraw, ang plano paarawan lang natin sila at makakatoka sila ng damo. Pero biglang bumuhos yung malakas na ulan, kaya ganyan. So next time, ang solution ko rito ay gagawa na ako ng chicken tractor. Kung saan yung kalahati close talaga, close cage. Yung kalahati ay open cage. Para may time na talagang makakasilong sila ng maayos. Merong time na makakagala sila, makakatoka sila sa damo. Ayan, so talagang binaha. Pero yun na yung mga native chicken natin. Binabasan na sila, tutukan na sila ng mga insekto, saka yung mga uod na lumalabas sa mga lupa.